Kinwestiyon po ni Vice President Sara Duterte ang umano'y 30,000 nasawi sa kampanya kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit niyang kulang sa matibay na ebidensya ang nasabing bilang. Ayon kay BP Duterte, hanggang ngayon ay 181 na kaso pa lamang ang naisusumiti sa International Criminal Court or ICC. Malayo po yan sa sinasabing libu-libong biktima. Aniya, wala pang konkretong listahan ng pangalan ng mga nasawi at tanging 43 kaso pa lamang ng murder ang kumpirmado. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng ICC sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng drug war. Nagbabala naman ang Philippine Space Agency or PhilSA sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 7A rocket ng China na inulunsad nitong Linggo, Marso 30. Ayon sa ahensya, maaaring magdulot ito ng panganib sa mga barko, bangka at eroplano sa paligid ng 64 na nautical miles mula po yan sa Dalupiri Island, Cagayan, Ilocos Norte, Camiguin Norte at Santa Ana, Cagayan. Bagamat hindi inasahang tatama sa tirahang lugar, posibleng maglaman ito ng nakalalasong chemical tulad na lamang ng rocket fuel. Pinapayuhan ng publiko na iwasan ng anumang debris at agad itong iulat sa mga otoridad. Niyanig naman ng lindol na may lakas na magnitude 4.3 ang bahagi ng Batangas at Mindoro nitong Linggo, Marso 30, bandang alas 7:49 ng gabi. Ayon sa PHIVOLCS, ang epicentro ng lindol ay nasa 8 km timog kanluran ng Verde Island, Batangas City na may lalim na 9 km. Naitala ang intensity 5 sa Calapan, Oriental Mindoro, habang intensity 4 naman sa Puerto Galera, Baco, Nauhan at San Teodoro. Intensity 3 ang naramdaman sa Victoria at Socorro, habang intensity 2 naman sa Batangas City at ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Wala pang naiulat na pinsala o aftershock. Patuloy po na hinahanap ang 4 na Pilipino matapos ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar noong Biyernes, Marso 28. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs or DFA. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, kabilang sa nawawala ang isang mag-asawang naninirahan sa Gumuhong, Gusali. Lahat ng nawawala ay professional, kabilang ang mga guro at empleyado sa opisina. Samantala, walang naiulat na nasaktang Pilipino sa Thailand na naapektuhan rin ng naturang lindol. Umakyat naman sa higit 1,600 ang bilang ng nasawi sa Myanmar dahilan upang humingi ito ng tulong sa ibang bansa. Patuloy namang nagsasagawa ng welfare checks ang Philippine Embassy sa Yangon at nagpaalala sa posibleng aftershocks. Isang sunog naman ang sumiklab sa cargo vessel na MV Caspiel sa karagatang sakop ng Patungan, Maragondon, Cavite nitong Linggo ng umaga, Marso 30. Ayon sa Philippine Coast Guard, nailigtas naman ng BRP Boracay ang 7 crew members, kabilang ang kapitan ng barko na nagtamo lamang ng minor injuries. Sinundan ito ng Coast Guard Substation Maragondon na nagligtas ng 5 pang crew members. Patuloy na inibsigahan ng PCG ang sanhi ng sunog sa naturang vessel. Nakagawa po ng herbal na tableta ang mga mananaliksik mula sa University of the Philippines or UP gamit ang halamang gamot na matatagpuan sa Pilipinas. Sa ilalim po ng Tuklas Lunas program, ang naturang tableta ay tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar at maaring pigilan ang pagtaas ng glucose ng higit sa 50%. Binubuo ito ng natural na sangkap tulad na lamang ng flavonoids, alkaloids at tannins. Ayon sa mga eksperto, posibleng maging abot kaya ito alternatibong lunas para sa diabetes, isang sakit na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa. Samantala sa iba pang balita, nagsimula na ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr ngayong Lunes, Marso 31, ayon po yan sa National Commission on Muslim Filipinos. Ang Eid al-Fitr o Feast of Breaking the Fast ay tanda po yan ng pagtatapos ng Ramadan. Itinakda ang petsa matapos ang moon sighting ceremony na sinagawa ng Bangsamoro Government, Pag-asa at iba pang grupo. Idineklara rin ng BARMM Sultan Kudarat ang Marso 31 bilang regular non-working holiday sa rehiyon upang ipagdiwang ang naturang okasyon. Mababa po ang posibilidad na maging tropical depression ng binabantayang low pressure area o LPA sa loob po yan ng susunod na 24 oras ayon po yan sa Pag-asa. Bagamat nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR, magdadala pa rin ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa parte po ng Palawan. Samantala, ang easterlies naman po ay magdudulot ng maulap
na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan dito po sa parte ng Eastern Visayas, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Quezon, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Dito naman po sa parte ng Batanes, mararanasan naman po ang mahinang pag-ulan, dulot naman po yan ng northeasterly wind flow. Habang sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panandaliang pag-ulan at pagkidlad, pagkulog. Pinapayuhan naman po ang publiko na manatiling updated sa lagay ng panahon at mag-ingat sa mga biglaang pag-ulan at thunderstorm. Kayo ba ay mahilig sa natural at herbal na mga pampalasa sa pagkain? Isa sa mga paborito nating pampalasa sa pagkain at inumin ay ang vanilla. Mula sa ice cream hanggang sa kape at kahit sa pabango. Pero alam nyo ba na ang vanilla ay hindi lang pampasarap kundi may taglay din itong benepisyo sa ating kalusugan? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ayon sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, ang vanilla extract ay mayaman sa antioxidants na tumutulong sa ating katawan laban sa oxidative stress. Narito ang ilan sa mga mahalagang benepisyo nito. Mayaman ito sa antioxidants. Ang vanillin, ang pangunahing compound sa vanilla ay may anti-inflammatory at antioxidant properties na tumutulong sa pagprotekta ng ating cells laban sa free radicals na nagdudulot ng sakit. Pampababa rin ito ng stress at anxiety. Ayon sa National Center for Biotechnology Information o NCBI, ang natural na aroma ng vanilla ay may calming effect sa ating utak. Napag-alaman sa mga pag-aaral na maaaring makatulong ito sa pagpapababa ng stress at anxiety levels. Pampababa rin ito ng blood sugar. Batay sa Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Journal, may potensyal ang vanillin sa pagtulong sa blood sugar control kaya maaaring maging beneficial ito sa mga taong may diabetes. Maliban dyan, pampaganda rin ito ng ating balat. Dahil sa antibacterial properties nito, ang vanilla extract ay ginagamit sa ilang skincare products upang makatulong sa pagpagaling ng sugat at pagpigil sa acne. Mabisa rin itong pangontra sa impeksyon. May natural na antimicrobial properties ang vanilla na maaaring makatulong sa paglaban sa ilang uri ng bakterya ayon yan sa International Journal of Molecular Sciences. Kaya naman mga ka-healthy, kung mahilig kayo sa vanilla, mabuti na lang dahil hindi lang ito pampasarap kundi pampasusog din. Pero tandaan, mas mainam ang natural na vanilla extract kaysa sa artificial flavoring.